Ay nako, nakakabaliw po ang araw na ito mga Boss Chief Amo. Sir, ang dami pong pangyayari mga kababayan. Diyos ko po kaya po kung kayo po ay hindi pa din nakasubscribe dito sa ating channel, ay nako, kailangan mag-subscribe na ho kayo. Bakit ho? Mali-late kayo eh, no? Natalakayin itong mga ganitong mga balita po, mga bossing. Bumalik tayo ho ng konti, no? Naalala nyo po na yung pagbabanta po ng Vice Presidente sa ating Pangulo na 'pag ako nategi, may inutusan ako na na tegihin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si, Martin Romualdez. Tatlo po ano, mga kababayan. So ngayon, kani-kanina lang po, siguro isang oras makalipas, ibinalita po natin yung pagbanat, yung pag-restback, yung pagtindig ng ating Pangulo, 'no? At yung pagpalag ng ating Pangulo kay Inday Sara Duterte. Ngayon po mga kababayan, ito na po yung news ngayon. Isang oras lang po ang makalipas. Ano po ito? ABS-CBN, breaking news. The Department of Justice calls Vice President Sara Duterte a mastermind behind an assassination plot and says the NBI will subpoena Duterte. Ano pa nga po mga kababayan ang matatawag natin sa Vice Presidente, mga bossing? Siya yung nag-utos, siya yung tipong bumuo do'n sa iniisip niyang pagpapategi. Alam niyo po mga kababayan, siguro mga isang buwan o 2 buwan o isa't kalahating buwan na yung makalipas nung nandoon po ang ating Vice Presidente, 'no? Nagkaroon po siya ng, press conference niya at nabanggit niya unang-una yung pagpapahukay daw po doon sa libingan ng yumaong Marcos Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea. Kaduktong po nun mga kababayan, yung gusto niyang putulan ng ulo ang presidente. Doon pa lang po, sabi ko, "Hala, umaabot 'no, umaabot sa punto ang Vice Presidente na iniisip niya na kumitil ng buhay ng tao at hindi lang po kagaya nating mga mamamayang Pilipino 'no, na ordinaryong Pilipino, presidente po mga kababayan." At tapos mas dumiin pa ho 'to mga bossing nito ngang dahil nakulong si ano, si Lopez at ang ating Vice Pangulo, hindi maiwanan si Lopez, mga kababayan. Parang ano, daig pa ho yung mister, 'no? Yung mister, kung ano-ano na po ang nai-issue dun sa mister, nandoon yung nasa kasama sa magnetic lifter, eh, hindi kumbaga hindi nagsasalita ang Vice Presidente dun, pero pagdating kay Zuleika Lopez, talagang sumama pa dun. Doon sabi ko, naku, ang pag-ibig ng ating presidente kay Lopez ay kayang kumitil ng buhay. Dahil diyan nga po niya nabanggit yun mga bossing. Talagang siya ang matatawag na mastermind niyan. Oh. Ayon po, base po doon sa mismong kanyang sinabi at mga pahayag mga kababayan. 100% po mga bossing na siya ang mastermind diyan. At ngayon po mga kababayan, sinasabi dito ang NBI isasabina na po 'no, papadalan ng sabina si Vice Presidente dahil po dun sa statement 'no, na threatening to kill the president mga boss. Mabigat po 'yan mga kababayan 'no, 'yan yung sinasabi natin. Bago tayo magsalita, humarap sa camera, lalo po kami mga vloggers, mga bossing 'no, kami po kailangan pag-aralan namin mismo yung mga topic. Hindi po puwedeng, "Oh, sige banat ganito." Basta magbigay na lang tayo ng reaksyon. 'Pag hindi ka ready, puwede kang makasuhan ng libel at kung ano-ano pa. Nakita niyo naman po. Eto real quick mga bossing 'no, yung mga lumabas po sa bibig ng ating Vice Presidente nung siya ay nagsasalita dun, mukhang bigla pong magpapabago ng kanilang buhay agad-agad 'no. Ora-orada po 'to mga bossing. Ang iniisip ko dito 'no, ewan ko kung maaari o posible. Baka 'pag isa-submit na po o ipapadala na po yung subpoena sa ating Vice Presidente kasi puwede naman pong ano 'yan, puwede pong kasuhan ng Vice Presidente, mga kababayan, 'no. Baka bigla pong mag-ala
Attorney Harry Roque, mga bossing. Tapos ano po ang naku, magwawala ang mga DDS nito. Mag-iiyakan na naman po ang mga DDS nito, mga kababayan. Oh, magra-rally na naman po, sasabihin, "Oh, sinisikil ninyo ang karapatan, 'no, ng Vice Presidente. Ginigipit ninyo ang Vice Presidente." Pero wag ka, rinig na rinig po nila, mga kababayan. Mismong sa bibig po ng ating Vice Presidente yung, threat para sa buhay ng Pangulo. Sabi dito ni Yusek Jesse Andres, oh, the premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed. Siya mismo kasi nagsabi, eh. Doon sa kanilang ano, doon sa kanilang keso, wala daw ilaw doon sa kanilang pinag-vlog ba yun o kumbaga Zoom meeting yun, eh, kasama yung mga vlogger. Oh, dun niya sinabi yun, eh. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind, tinawag ng ano 'no, tinawag ng Department of Justice na mastermind, si VP Sara, will now face legal consequences. Oh, mabigat ho 'yan, mga kababayan, 'no? Eto na po yung sinasabi natin, mga boss, chief, amo, sir, na papalagan ng pangulo yung mga binitawang salita ng lumagpas na po, mga kababayan. Sobra-sobra, labis-labis na po. Kaya nga po nung nakita niyo yung si Katonying nagsasalita sa kanyang mikropono, nagsasalita sa kanyang ano, channel, mga bossing, dapat, eh, nirerendahan ni dating Pangulong nirerendahan ni VP Sara yung kanyang mga sinasabi dito. Dahil bilang isang Vice Presidente, mga bossing, ay naku, yung mga ganitong salita po, mga kababayan, 'no, eh, kumbaga hindi dapat ganito yung mga salitaan ng Vice Presidente, eh. At mga boss, delikado po 'yan, 'no. Paano kung sabihin ng Vice Presidente kasi may kausap na siya, eh, 'di ho ba? Meron ng handang utusan. O sinabi niya nga, may inutusan na ako na tigihin sila. Ibig sabihin, meron ng, tawag diyan, plot, 'no? Meron ng balak, meron ng plano. Paano 'pag sinabi ng Vice Presidente, "O sige, yariin mo na, 'wag mo na akong hintayin na mategi." Tapos sabihin ng Vice Presidente, "Eh, baka tayo pa maunahan." O, unahan na. Susunod po 'yun, mga boss. Bilang presidente, gobyerno ng Pilipinas, eh, hindi naman po dapat magpauna, 'no? Hindi na po natin kailangan hayaan na magawa nila yung gano'n o hindi na hintayin pa ba natin na mategi ang Vice Presidente tapos tayo pagbintangan nung, um, pagkatege niyan? O tapos tayo, eh, habulin nung mga inutusan o nung hinutusan na tegihin tayo. Ayan po, mga kababayan. Breaking news 'yan, fresh na fresh yan. Ayan, 2 minuto, oh. Oh, 2 minuto makalipas. Anyway, i-a-update pa po namin kayo sa araw na ito, mga boss, chief, amo.